Let's make another one. OMG. Nasayang pa yung gatas. Nasayang pa yung kape na itapon ko sa garbage. Kuha na tayo na iba. Naitapon ko, guys. Ano nangyari doon? Naitapon ko ba? Hindi ko sure. Okay, naitapon ko. Ikaw lang mo kami. So, pag-uwi mamaya, magbabas lang tayo. Which is fine. Kasi yung office ko is malapit lang naman sa bahay. Pag nagda-drive, 12 minutes drive. If you take the bus, sandali, maingay. Pag nagbabas, mga siguro 35 minutes. Kasi syempre, bus, public. Medyo matagal. Lagay tayo ng konting sugar. Konti lang. Ayaw po ng ilang sugar. And then, I usually in-heat up ko pa yan sa microwave, guys. Kasi hindi ako kontento. Kasi pag may tatas na malamig. Stretching kamay bago mag-start. Okay. Ay, mainit. Nag-sweater pa naman ako. Mainit yun sa office. Minsan, malamig. Aray. Shucks. Minsan, mainit. I-charge ko, i-plug ko na yung aking charger. Para ready na ako for the day. Yun ako dudukot mamaya. May breakfast. Ayan, kape ko. Pero mamaya ko pa kakainin yung oatmeal. Kape lang muna. Kasi it's too early to have coffee. To have oatmeal. Past 5 pa kaya. Dito ko ilagay. Yan. Lipat kayo dyan. Thank you, Lord. Another day, another dollar. Ganun talaga mga mamis. Di ba? Kayod-kayod. Kailangan natin kumayod. Minsan, ang nakakatamad bumangon ng maga. Pero you know what? Thank you, Lord. It's a blessing that we are able to wake up another day. Thank you, Lord. Dapat palaging ganun. First thing in the morning, yan ang first na ginagawa. Nagpapasalamat for another day. Nagising tayo. May libre pa tayong kape. Magrereklamo ka pa? May trabaho ka na. Lagyan mo na ako sandali. Kailangan mo concentrate sa password kasi yung password is very long at saka very gibberish. So that's why I pause. What's going on? Ba't ganito?
clear muna natin. Yun nga guys, yeah, thank you Lord. Pasalamat tayo na nakagising tayo, no? Hindi lahat nabibigyan ng chance to have another morning or another day to breathe and live life. So, pero syempre, tao lang naman tayo, no? May mga... Uy. Pag-password sa tabi. Da. Ala. Ano, hindi man siya. Kuyuan ko da. Singa na ni. What I was saying? Yeah, magpasalamat tayo. It's a blessing. Nakagising tayo ng another day. We're able to witness the sunrise again. Kahapon, solar eclipse, diba? Ang ganda. Sayang lang hindi tayo nabigyan ng chance na makapunta sa mga spot talaga na magaganda. Kasi yung friend ko nagpunta ng Niagara, ang ganda talaga, nag-blackout talaga sila doon. May pasok tayo kahapon, tsaka may pasok si Mister. So yun lang guys, mga mamshies kayo, anong ganap natin today? Nagre-ready na ba tayo for work? Kahapon, nag-exercise ako. Usually, nag-exercise ako mga 3 times a week. Kasi ang taba-taba ko na guys, talaga, promise. And then, ang tawag nito? Yun nga. 5 minutes na lang tayo mag-usap. Or 5 minutes, that's too long. 2 minutes, magka-concentrate na ako ha. Ang start time ng work ko is 6 o'clock. It's only 5:26. I usually get here 5:10. Pag ganun ang gana, pag hindi ako nagda-drive, 5:10 pa lang nandito na ako. So, I still have the right to talk or chika-chika right now kasi hindi pa naman start time. 6 o'clock pa yung start ko. Ano yung sinabi ko? Yun nga, magpapasalamat pa rin tayo, no? Alam mo naman natin na tao lang tayo. Minsan may mga a little bit of reklamo dyan. Pero usually guys, hindi usually. Every day when I wake up, the first thing that I do is I face my my worship altar at ako ay nagdadasal. Hindi po ako perfectong tao. Na-share ko lang po na yun po ang routine ko every morning at share ko lang kung saan ko yan nakita sa parents ko. Yung nanay at tatay ko, every morning when they get up, that's the first thing that they do in the morning. Humaharap sila sa altar nila, sa kwarto nila at sila nagdadasal. At talagang yung dasal na taimtim talaga na nakapikit yung mata. Yun ang nakagisnan ko, kinalakihan ko. Yung parents ko, every Sunday talagang lahat kami, 6 kami magkakapatid. Ang liliit namin, sunod-sunod. Naglalakad kami papuntang church. Ang aga-aga kasi yung tatay namin makaluma nga, di ba? Hindi ko pa nakwento sa inyo yung tatay at nanay ko. Ngayon lang. Basta yung tatay ko is very makaluma. You know, old school. You know, I was born in 1970s. 6 kami magkakapatid. Naglalakad kami. Tapos, alam mo yun man, the old days talagang higop sa ata. Pag nagsisimba, nakaporma talaga tayo Sunday's dress. Kahit na mahirap, yan ang gustong-gusto ko talaga sa kultura natin. Kahit ganong hirap natin, we always do our best to put on our best dress to go to church. Kasi that's sign of respect. Tsaka aside from that, for me lang opinion ko to, that's a sign of respect and at the same time, that's a sign of a good occasion, a celebration na haharap ka kay Lord. So, dapat presentable ka. Diba? Or happy ka. It's a celebration. Parang family time. No, maraming meaning yan. Hindi ko na lang maisa-isa, maraming meaning yan. Kanya-kanya tayong interpretation. Basta Sunday is a special day for family. So, yun ang nakagisnan ko nga. Balik na tayo doon. Sumegway na naman ako. In terms of, praying, faith. Yun ang nakagisnan ko. Yun ang nakikita ko sa kanilang dalawa. Konting share lang. Tapos, di ba, Pilipinas ako, talagang lumaki ako ng Pilipinas. So, nag-migrate dito nga sa Canada. First time kong umuwi after migrating here, 3 years after yata. Parang 3 years after.
magdi 3 years after umuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon. Kasi yung pag-alis ko guys, masakit yun sa loob sa family namin syempre. Sino ba naman ang hindi, di ba malulungkot? Youngest pa ako. Yung tatay ko at that time was already sick. He had a stroke, so medyo hindi na siya talaga 100%. So nung umalis ako talagang nalungkot talaga silang lahat, lalo na yung tatay ko. Talagang nakatayo yun sa my gate on my way out to go to the airport that day. Shortcut, umuwi nga ako for vacation. Tapos, nag-heart to heart to kami sa kwarto. Kami dalawa lang ng tatay ko. Tapos parang nag-iyakan kami dalawa. Siya lang medyo umiyak at that time. At the beginning, sabi niya, Maymay kasi ako. Sabi niya, Maymay, siguro kung mayaman ako, tsaka maraming talaga akong pera. Sabi niya, siguro hindi na kayo aalis. Hindi na kayo pupunta ng ibang bansa. Kasi kaya ko kayong bigyan kung anong gusto nyo. Kung mayaman lang sana ako, hindi na kayo aalis. Kompleto sana tayo, hindi na kayo lalayo. Ikaw ba naman bunso? Tapos lumayo? First time kong lumayo sa kanila. Kahit na nag-asawa na ako, nandun pa rin ako sa compound namin nakatira. So first time kong malayo sa amin. Bunso po ako sa amin. So masakit yun para sa kanila. So yun nung sinabi niya yun, na sana siguro kung marami akong pera, hindi ka na aalis, hindi na tayo magkakalayo. Sabi ko, you know what, tatay? Walang katumbas na pera. Kung ano man ang naipamana mo sa akin, hindi yun mapapantayan ng pera. Kung ano man ako ngayon, kung gaano ako katapang, at naitawid ko, na doon, kasi buntis ako nung umalis. Very guys, very needy ako na tao, tsaka clingy. Kasi nga bunso ako, very ako, malambing. So, sabi ko sa kanya, kung ano ako ngayon, yung faith ko kay God, at kung ano ako katapang ngayon, na malayo ako sa inyo, na ako lang, tapos may anak akong dalawa, kasi naanak na ako, diba? Buntis ako nung umalis, this is 3 years after. Sabi ko, walang katumbas ng pera yung tatay. Sabi ko sa kanya, kung anong naipamana mo sa akin, kung ano ang faith ko kay God, tsaka kung gaano ako katapang, na hindi ko alam na meron pala akong ganong tapang sa sarili ko. On my own, wala kayo ni mama. Mga kapatid ko, wala ako lang, tsaka yung asawa ko. On my own, with my husband and the kids. Sabi ko, walang katumbas na pera. Yung mga natutunan ko sa'yo, kasi palagi yung nagsisimba Sunday, Wednesday, First Friday. At palagi akong sumasama sa kanya. Every time, pag nasa bahay lang ako, or kahit nung estudyante pa ako, growing up, masimba talaga ako. Kahit maliit pa lang ako. Kasi yun nga nakikita natin, di ba? Sabi ko sa kanya, kung anong naipamana mo sa akin, kung ano yung mga natutunan ko sa'yo, it's worth more than million and billions. Walang katumbas na pera, sabi ko sa kanya. Tapos nag-iyakan kami dalawa. Sabi ko, don't feel bad na lumayo ako. Don't feel bad na sasabihin mo sa akin na wala kang maraming pera para hindi na lang ako alis. Sabi ko, no, don't feel that way, papa, tatay, sabi ko. Sobrang yaman na ipamana mo sa akin. And I still, have it up to now. At I'm proud na siya ang naging tatay ko kasi marami siyang naituro sa akin. Ano nangyari? Nag-uusap lang naman sana tayo na maaga ako sa work. Bakit napunta sa ganito? Diyos ko, Lord. Alam niyo kung bakit? Siguro na minsan itong tatay ko nagpaparamdam. You know why? Matagal ang patay yung tatay ko. Ilang years na ba? So Samantha is what? More than 20 years ago na. Pero mainit at mainit pa rin sa puso ko ang tatay ko, syempre. Syempre naman. Tsaka alam niyo po, feeling ko, palagi niya akong binabantayan. Kasi, may share ko lang minsan sa higaan ko, bigla ko na lang siya ma-feel like, ngayon why am I talking about him? Sabi nila pag ganun daw, andyan daw sila. So,
Kaya minsan hindi rin na ako masasad. Kasi alam ko na andyan pa rin tatay ko. Ba't pa madrama tayo ngayon? Effect na naman ba ito ng solar eclipse? What happened? Wala lang. Na-share ko lang. I hope everybody is happy and healthy and safe. Ingat kayo lahat mga mamis, lalo na kayo mga mamis. Tayong mga mamsis, marami tayong mga hugot-hugot. Kasi bilang nanay, bilang may asawa, we need to be strong. We need to be strong for them. So, kwentuhan na lang tayo next time. Kasi nakailang minutes na tayo guys. Okay? Anyway, happy lang ha. Ano lang to, biglaan lang tayo magawa kung ano nangyari. Naging sentimental. Solar eclipse kasi. Okay guys, see you on the next one. Thank you for watching. I hope that you will hit like and subscribe. And I know that I'm new to this channel. This is new to me. Sa kanal lang tayo mag-usap. Another session na to kung bakit ko naumpisahan ang vlog na to. We'll talk about it some other time mga mamis. Okay? So again, ingat kayo lagi. Thank you for watching. God bless.